Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay o ang Linggo ng Mabuting Pastol. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magstayo po ang lahat. Song be sung from love inside. Sing a new song unto the Lord. Sing hallelujah. Shout with gladness, dance for joy. Oh, come before the Lord and play for Him on glad tambourines. And let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord. Sing hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Mabuting Pastol. Si Jesus ang Mabuting Pastol. Bilang kanyang mga tupa, tayo ay nanyayahang dinggin ang kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa Kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Idalangin natin sa misang ito ang mga kapatid nating napapariwara ng landas. Ding ginawa nila ang tinig ng mabuting pastol na maghahatid sa kanila sa mainam na pastulan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos ang kaligtasan, tanong sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ibinagbarang, sinasamba at dahil sa kilabong kawalalihan. Panginoon ang Diyos sa ilang langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nagdali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nutulog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lang ang banal, Panginoon Jesucristo.
tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na itinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Binibigyan diin ni Pedro sa mga pinuno ng Israel na ang kapangyarihang magpagaling ay buhat kay Jesucristong taga Nazaret. Ang batong itinakwil ngunit naging panulukan. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa puon magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinagpatagumpay. Ang batong natakwil, ang nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas, ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng puon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay iahayag, o pasalamatan ang Diyos na puon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ipinaaalala ni Juan na kung mananatili tayong tapat hanggang wakas, matatamo natin ang pangakong kaluwalhatian katulad ng ibinigay kay Jesucristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa naahayag
ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako'y pastol na butihin, kilala ko ng tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kaniyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ngayong ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, itong linggong ito ay tinatawag na Linggo ng Mabuting Pastol. Malinaw sapagkat yon ang narinig natin sa Ebanghelyo na galing sa Kabanata 10 ni San Juan. Ang pagsabi ng Panginoon na ako ang mabuting pastol, ito ay isa lamang sa mga ako ay, yung tinatawag sa English na the great I, no? Na sinasabi ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili. Nung siya ay gumawa ng kabalaghan upang dumami ang mga tinapay para kainin ng mga tao, ang sinabi niya, "Ako ang tinapay na galing sa langit." Nung siya ay kaniyang binuhay uli si Lazaro, nagsabi siya, "Ako ang buhay." Kaya sabihin na rin natin sa pamilya na nagdaramay ngayon sa kanilang lumisan na kamag-anak, na itong mga
itong mga salita ng Panginoon na ako ang buhay, ako ang daan, ako ang katotohanan, ay sa gitna ng inyong pagdadalamhati, sa gitna ng ating kalungkutan dahil hindi lamang tayo nagkaroon ng pandemya, nawala ng trabaho, natatakot, kung minsan nawawala ng pag-asa, maraming namatay. Itong mga salita ng Panginoon, ako ang buhay, ako ang daan, ako ang katotohanan, ay nagbibigay sa atin ng napakalaking pag-asa. Hindi pala tapos ang lahat. Hindi pa pala nagwagi ang kasamaan. Hindi nagwagi ang sakit. Hindi nagwagi ang pandemya. Kundi ang magwawagi ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? At sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin, ako ang mabuting pastol. Ano ang ginagawa ng mabuting pastol? Nag-aalay ng buhay para sa kanyang mga tupa. At dahil siya ay kusang nag-alay ng kanyang buhay, siya ay minamahal ng Ama. Kung siya ay mabuting pastol, tanungin natin ang ating sarili, tayo ba ay unang-una tupa ng Panginoon? Kung tupa man tayo ng Panginoon, tayo ba ay mabuting tupa ng Panginoon? Ano bang ginagawa ng mabuting tupa? Ang mabuting tupa ay nakikinig sa tinig ng Panginoon. Ang daming tinig sa ating mundo ngayon. Tinig ng mga fake news, tinig ng mga red tagging, tinig ng mga iba't ibang mga anunsyo, iba't ibang mga interes. Ang daming tinig ang ating mga kabataan. Sobra ang pakikinig nila sa mga social media. Pati yung mga kamag-anak siguro natin, na musmus pa lamang, ayun, alam na alam ng mag-cellphone, alam na alam ng maghanap ng YouTube, alam na alam ng makikinig ng mga iba't ibang tinig. At dahil sa karamihan ng mga tinig, nahihirapan tayong makinig sa tinig ng ating mabuting pastol. Sapagkat napakaraming mga offers at kung minsan nakakaakit ang kanilang mga offers. Mga kapatid, gaya ng pupunta tayo sa isang napakalaking supermarket, ang ating bibilhin ay bigas lamang. Wala tayong ibang planong bilhin. Ngunit napakarami ang nakikita natin. Merong mga keso, merong mga pruta, merong mga gatas, merong mga iba't ibang mga uring mga bilihin. At siguro nakakalimutan natin na ang ating pupuntahan ay bigas lamang. At pag uwi natin, hindi tayo nakabili ng bigas sapagkat ang dami ng binili natin, naubusan tayo ng pera. Ganon din, sa karamihan ng tinig na naririnig natin sa ating mundo, ang hirap pakinggan ng tinig ng Panginoon. Kaya't nagpapasalamat tayo, at least man lang sa linggo, makakapunta tayo sa simbahan, makakarinig ng tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng Biblia, at hindi lamang ang tinig ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng sustansya para sa ating kaluluwa. Tayo rin ay nakakatanggap ng kaniyang katawan. Isipin po natin mga kapatid, ang dami nating mga kapatid, ang daming tupa ng Panginoon na dahil sa pandemya ay hindi makakapunta sa simbahan. Lalong-lalo na yung mga senior citizens, ang inyong mga ama, mga ina ninyo na hindi makakapunta sa simbahan, hindi makakatanggap ng katawan ng Panginoon. Ngunit gusto ng Panginoon na siya ay tanggapin natin bilang pagkain. Sapagkat iniaalay niya ang kanyang buhay, binibigay niya ang kanyang katawan, binibigay niya ang kanyang sarili bilang pagkain para sa ating mga kaluluwa. At ito ang ginagawa ng mabuting pastol.
Kaya tanungin natin, tayo ba ay tupa? At hindi lamang tupa, kundi tayo ba ay mabuting tupa na nakikinig sa ating mabuting pastol? At of course, sa mga ordained na pastol, inordina na mga pastol, mga pari, yon itong ebanghelyo ay nagtatanong sa amin, ikaw ba ay mabuting pastol? Ikaw ba ay naghahanap ng tupang nawawala? Ikaw ba ay nagsasakripisyo ng sarili? Kung minsan kami ay natatakot na rin sa pandemya, kaya ang mga serbisyo sobrang limitado na lamang. Baka makakasakit tayo, baka mahawa tayo, huwag na lang muna, ganito, ganoon. No? Tanungin ang sarili, bilang pastol, kami ba ay mabuting pastol sa inyo? Naghahanap ba ng ibang tupa? O hinihintay yung tupa na dumarating dito sa simbahan? Kontento na ba kami doon? Na, okay, nagsisimba naman sila. So yun, ang ating mga tupa ngayon. Hindi lamang ang mga pastol ay pastol para sa inyo. Ngunit tayong lahat, dahil tayo ay binyagan, tayo rin ay dapat pastol sa isa't isa. Sinabi ng Panginoon, meron pa akong kawan na wala rito ngayon. Hindi kasali rito. Pero ako ay ang hangad ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon ay tayo ay maging isang kawan under one shepherd, Jesus Christ. So, nananalangin ang Panginoon na yung mga tupa niya na hindi pa kasama sa isang kulungan, hindi pa nasasakop sa isang kawan, ay balang araw ay darating at pupunta at magiging kaanib ng iisang kawan na kung saan merong isang pastol lamang ang ating butihing Panginoon. So mga kapatid, manalangin tayo sa ating mabuting pastol. Nabigyan tayo ng biyaya, ng grasya upang tayo ay makarinig sa kanyang boses sa kabila ng napakaraming mga boses na nagsasalita sa mundong ito. At hindi lamang dinggin ang kanyang boses, kundi sumunod sa kanyang kalooban. At magiging pastol din. Nanguna, ipagdasal natin ang ating mga pastol na na-ordain, na magkaroon ng courage, magkaroon ng lakas loob, na huwag matakot sobra. Of course, dapat naman, careful din. Huwag imprudent. Kundi huwag matakot ng sobra sa pandemya at pupunta pa rin sa mga tupa na hindi nakakapunta sa simbahan. At isipin din natin, manalangin din tayo na tayo rin ay magiging mabuting pastol na nag-aalay ng kung hindi man mamamatay para sa kapwa, magbibigay ng mga paglilingkod, mga serbisyo. Alam po natin, nakikita natin ang daming mga gumagawa ngayon ng initiative ng mga community pantry. Ayun, napakagandang initiative. Although, iba dyan sa gobyerno, nagre-red tag, nagsasabing mga komunista, minomonitor. No? Pero marami ngayon ang kusang naghahanap ng mga pamaraan upang makatulong sa kapwa. Nagiging mabuting pastol sa iba. Ito ang ipanalangin natin na huwag silang ma-discourage, huwag silang mawala ng lakas loob. Tayo rin ay magsusupport sa kanila upang tayong lahat ay magiging kawan ng Panginoon, nakikinig sa boses ng ating mabuting pastol at nagiging pastol din sa isa't isa. Magstayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol, nang may pagtitiwala sa Kaniyang pag-ibig sa atin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pare, diakono at reliyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol, na laging kapakanan ng lahat, ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaningningan walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding dinadalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan, pagtugon mo sa mga panalangin aming hinihiling sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat ng hangahan sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito,
Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pagkipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa Pinagpalang napalimito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, daig at ubos mong tunay. Buong Jesus, daming mahal, iligtas mo kaming lahat. Buong Jesus, daming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Agustin, San Ezekiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyo anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magstayo po ang lahat. Sa tagubilin na makagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala. Aranahan kapatid namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iwagin dulot sa lukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tupang na landas. Siya patnubat ang Panginoon ang aking pastol, pinaginhawa ko. Madilim na lang bangka ang tatahakin ko.
ay kasama ko, ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, silat ang bulan ko. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiging hawak ko. Diyos, ang Panginoon ang aking pastor, pinagiging hawak ko. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas, marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang paalala. Mamaya pong hapon, meron po tayong 2 misa sa alas 4 ng hapon at alas 6 ng hapon. Patuloy po nating sinusunod ang safety protocol kung saan 10% lamang po ang pinapayagan na makapasok ng simbahan. Kaya patuloy po tayong nananawagan na sa mga tahanan ay subaybayan po natin ang ating mga online masses sa ating FB page, Our Lady of Peace and Good Voyage Parish of Tondo. Maraming salamat po. Magstayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namin lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya, salamat. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na
na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.